ay buong puso at kusang loob na lumagda at nagpapahayag ng aming pagtaguyod at pagtulong sa mga programa ng pamahalaan. Higit sa lahat, sa katuparan ng mga mithiin at pangarap ng mga maralitang tagalunsod. Gayon din, buong kababaang loob at sinseridad na inihaharap namin ang aming pahayag ng pagtataguyod ng kagalang-galang na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, kagalang-galang Benigno Simeon Aquino III. Ipinahayag ngayong ika-6 ng Disyembre 2012 sa Rizal Hall, Malacañang, Manila sa pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week 2012. Sa pagdiriwang ng Thank you very much. Thank you. The recent past saw PCUP in active partnership with several entities for the welfare of the urban poor, but most notable of which is that with the Department of Interior and Local Government. Never in history had there been a closer tie between DILG and PCUP than during the time of the late Secretary Jesse M. Robredo. In appreciation for his exemplary leadership and unparalleled concern for the urban poor, PCUP would like to present an award in his honor. So may we now request Dr. Josephine Robredo Bondoc to receive the award from Chairman Panganiban, assisted by Commissioners Cipriano M. Pampulme, Rick O. Domingo, and Maria Joy Harabelo. Maraming salamat po. Ngayon po ay hinihiling ko sa kagalang-galang na chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor upang ipakilala ang ating guest of honor. Chairman Panganiban. Kagalang-galang Benigno Simeon Aquino III, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Magandang po, mabuhay tayo lahat. Chairman Hernani Panganiban, Secretary Laila de Lima, Secretary Babe Singson, Commissioner Rick Domingo, Commissioner Cipriano Pampulme, Commissioner Maria Joy Harabelo. Tama ba?
Harabelo. Undersecretary Francisco Fernandez, Dr. Josephine Robredo Bondoc, Urban Poor organization leaders and members, official staff of the Presidential Commission for the Urban Poor, representatives from the non-government organizations and private sector, fellow workers in government, and of course, Ka Jose Morales. Hindi ko akalain darating ang panahon na para kayong kanang kamay ni Cardinal Tagle kung maririnig. Nahiba ko talaga, pasensya na Ka Jose. Well, I guess mga minamahal ko po kababayan, magandang hapon po sa aking lahat. Kaya bilis po talaga, parang kailan lang nahuli tayong nagtipon sa bulwagang ito, kasabay ng pagdiriwang ng silver anniversary ng Presidential Commission for the Urban Poor. Pangalawang sunod na taon na po ngayon, muli kong makakasama ang mga grupo na maralitang Tagalunsod para sa inyong Urban Poor Solidarity Week. Mukhang kota na po talaga ako sa inyo. Kung hanggang 2016, makikita-kita tayo tuwing paparating ang Pasko. Baka sa sobrang close na po natin, baka magtampo na sa inyo ang ibang ahensya ng gobyerno. Meron isang deputy speaker na humihingi ng appointment at hindi ho na magkatugmay ang aming schedule. Sinabi po doon sa head ng aking appointments, hihintayin mo pa bang pumadaw ako bago ko may magkita ng Pangulo? Nagkita naman ako kami ng isang araw, kaya naiwasan po natin. Alam naman po kasi natin ang halaga ng pagtitipong ito. Sa paglalatag ng mga napagtagumpayan sa nakaraang taon, sa pagtitimbang sa kasalukuyang sitwasyon, at sa pagpaplano sa darating na panahon. Mas ang inyong direksyon at mas malawak ang posibilidad ng pagtugon sa mga hamon sa inyong sektor. Sa araw din pong ito, sama-sama natin kinikilala ang di matatawarang kontribusyon ni dating DILG Secretary Jesse Robredo sa pagpapabuti ng kalagayan ng mga maralitang Tagalunsod. Marahil, personal lang nakasalamuha ng ilan sa inyo si Jesse. Kilala niyo po siya, hindi siya ang tipo na mag-aangat ng sariling pangalan, anuman ang kanyang mapagtagumpayan, hindi siya akit sa entablado para lang sabihin, ito ang nagawa ko, ako ang bida, ako ang magaling. Pero alam po ito ng mga nakakaharap na niya. Talaga pong nag-uumapaw ang pagmamalasakit niya sa inyong hanay. Ipinaglaban niya ang karapatang pantao ng mga maralitang Tagalunsod. Siya ang nagbigay ng direkta sa ating kapulisan na magkaroon ng pre-demolition conference of 72 oras na palugid sa mainahon at masinsinang dialogo sa formal settlers at ng kinaukulan bago ituloy ang anumang demolisyon. Ngayon lang po siguro natin mababalikan sa usapin ng pagpapalikas sa demolisyon. Ilang bangayan na kaya ang napigilang maganap sa simpleng pagbibigay ng sapat na panahon sa mapayapang pag-uusap? Ilang buhay na kaya ang naisalba sa pamamayani ng hinahon, pasensya at pakikinig sa isa't isa? Tulad po no kaninang oath nyo, marami po tayong boses, sabay-sabay nagsalita at palagay ko nagkaintindihan tayo, iisa ang direksyon natin. Maliwanag po sa akin, united po tayo talaga. Imbis na bagtasin ang masalimot na daan ng sisihan at pagkakanya-kanya, itinuro niya ang landas ng pagkakaisa. Kaysa tapakan ang karapatan ng kapwa, pinaghari niya ang respeto at pagpapakumbaba. Imbis na yurakan ang dignidad ng mga maralita, bigyan lakas natin sila upang gawin ang tama at nararapat. Kung kapilang natin siya ngayon, makikita siguro natin ang ngiti sa kanyang mukha dahil sa pagunlad ng sektor na personal niyang inaruga. Bilang pagtanaw sa kanyang mga nagawa, naway ituring nating gabay at inspirasyon ang kanyang buhay sa pagpapatuloy ng krusada sa pagpapaunlad ng bansa. Marami na nga po nagsabi, mahirap punan ang tsinelas na iniwan ni Secretary Jesse sa DILG. Kaya naman po, pasalamat tayo at isa ring tapat, masigasig at mapagmalasakit na lingkod bayan ang nagtutuloy sa kanyang nasimulan. Bilang bagong tagapagtimon ng mga lokal na pamahalaan, buo ang tiwala natin sa kakayahan
at determinasyon ni Secretary Mar Rojas na ihakbang pasulong ang DILG kasama na ang mga sektor ng mga maralitang tagalunsod. Alam po nyo, nung ang una ko inatasan si Jessie, ikwinento niya sa atin ang kanilang mga karanasan tungo sa mga suliranin ng maralitang tagalunsod sa Naga. At kanyang naipagmalaki na yung unang grupo ng maralitang tagalunsod talaga na ilagay na nila sa maayos na tirahan at yung mga anak na raw po ang inaasikaso nila at halos 60% na at the time na kinukwento niya. At nagawa nila ng paraan na hindi madagdagan yung numero na na-attract o dumadayo sa Naga para meron nung umpisa yung problema at may katapusan yung problema. At doon po natin nakita, doon ko po naisip na itong taong to, unang-una ay may malasakit sa sektor nyo. Pangalawa, may kakayahan dahil yung local government ang talagang susi para magkaroon ng katagumpayan ang mga proyekto para sa ating maralitang tagalunsod. Saklaw na yata niya ang eksperyensya, saklaw na niya yung pananaw, saklaw na niya yung vision kung saan tayo pupunta at talagang marapat na mapunta or mailagay kay Jessie o sa mga kamay ni Jessie ang pagsasayos ng problemang ito. Aminin ko po sa inyo, noong unang binanggit sa atin ang problemang 1.4 million families na ililikas or ilalagay sa mas magandang kaayusan. Parang inisip ko, 1.4 families, multiply natin ng 5, ganun karami ang hahanapin natin ng tirahan. Paano ko kaya gagawin ito? Pero kay Jessie, tumibay loob natin, bigyan na sapat na oras at importante, pakikiisa nyo. Bakit di natin mararating ang malaking tugon sa problemang ating minana? Kaya po, sa kabila nito, malinaw po sa ating lahat na ang mga hamon sa inyong sektor ay hindi mawawala sa iisang iglap. Nananatili sa halos 1.5 milyong pamilya ang bilang ng mga maralitang tagalunsod sa buong bansa. Upang tugunan ito, tuloy-tuloy pa rin po ang ating resettlement program. Gamit ang 10.55 billion pesos na pondo sa ilalim ng Disbursement Accelerated Program 2011, nitong Nobyembre, nasa 4,890 off-city housing units na ang nakumpleto natin sa Metro Manila at nagsisilbi ng kanlungan sa mahigit 4,000 pamilya. Isang good news pa po, nitong Agosto, na-award na ang 109.4 million pesos na kontrata para sa Iloilo Resettlement Project, kung saan 1,000 housing units ang ating may papatayo sa 5.6 na hektarya ng lupain sa Haro, Iloilo. Target po itong makumpleto sa Hulyo ng 2013. Mula po Hulyo ng 2010 hanggang Nobyembre ng 2012, umabot na rin ang ating report po sa 48,358 housing units ang naipatayo po sa iba't ibang housing programs ng Housing and Urban Development Coordinating Council. Libon-libong pamilya na po ang nailalayo natin sa mga peligrosong lugar at naisalba sa pinsalang hatid ng mga nagdaang kalamidad. Sa nakaraang taon, maganda rin pong mabanggit na higit na tumibay ang ugnayan ng inyong hanay sa pamahalaan at lalo pang naipanday ang kakayahan ng inyong mga kasamaan. Hindi lang sa pag-aangat ng sariling kalagayan, kundi maging sa pag-aambag tungo sa malawakang kaunlaran ng mga komunidad. Bukod sa mga isasagawa ninyong trainings at press conferences, nagalak po ako sa mga naging resulta ng inyong Urban Poor Summits sa mga munisipalidad, lungsod o reyon sa bansa. Ayon nga po sa inyong tala, umabot na sa halos 4,800 urban poor organizations ang nakikiisa sa inyong programa. Kinakatawan ito na mahigit 200,000 urban poor families sa buong Pilipinas. Ibig pong sabihin, sa mga pagpupulong na ito, 100,000 ring maralitang tagalunsod ang nabibigyang kaalaman at tinig sa mga usaping tulad ng asset reform, eviksyon at demolisyon at mga programang pangkabuhayan at pangkaunlaran ng ating pong gobyerno. Isa pa rin po ang punto nito, ang mabigyan lakas ang mga maralitang tagalunsod sa paghahandog ng sapat na kaalaman at mas malawak na pagkakataong makiisa sa paglutas sa mga problemang panlipunan.